Chapter 2. Job chapter 2. Basahin natin ang salita on verse 1 to verse 10. Job chapter 2, verse 1 to 10. Ako sa verse 1, and then kayo sa verse 2. Hindi na po? Then, verse 1, Again, there was a day when the sons of God came, present themselves before the Lord, and Satan came also among them, and to present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect man and an upright man, one that feareth God and one that doeth evil, and still he holdeth fast his integrity, although he moved me against him, to destroy him without cause. Verse 5, But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Verse 9, Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Verse 10, sabay-sabay tayo. But when he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa buong maghapon na pag-iingat. At sa bawat isa, sa mga papunta po kayo po mag-ingat. At handa niyo po ang aming puso na makapanigan yung salita. Patawad po sa mga kasalanan na aming nagagawa at sa pagkukulang. At kayo po ang gumabay sa amin sa buong araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Tagapagligtas. Amen. Tagal na din ako hindi nakapag-preach dito sa church natin. Well, this preaching is, ito yung preaching ko sa Santa Mesa, preaching congress namin. So, about steadfastness. So, yung topic namin sa Santa Mesa, yung theme namin last year is steadfastness. The word steadfastness means that to be firm, steady, unbendable, unwavering, and unshakable. This word speaks about our foundation and how we look on God on the situations. And how we see God on times of difficulty and of trials. Of trials in our Christian life. And one of the best illustration of steadfastness is nagngangalang si Job. Tatatagalin ko na lang kasi sa Santa Mesa puro English eh. Nangangamote kami dun eh. Pero ngayon, nakakapag-express tayo ng ano. So, ayun, sa Job 2, ito yung time na si Job ay sinusubok ng o si Satan ay nagpapaalam sa Diyos na subukin si Job bilang isang alagad o taga-lingkod ng Diyos. So si Job, kung mabawasan natin sa verse 1 pa lang, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. So, ang ganda ng description niya bilang isang pattern ng isang servant. He is perfect and upright. Pero though kind perfect yung pagkakadescribe sa kanya, is still naniniwala tayo na bawat tao ay nagkakasala. Tama po? Ayan. So, yung perfect dito is hindi natin siya pwede sabihin na as imperfect na walang karumihan, walang
halong kasalanan. Si Job ay meron din mga nagawang kasalanan kasi lahat naman nagkakasala. But yung perfect and upright dito is on how Job, paano niya nilakaran yung isang pagiging servant bilang isang sa Panginoon. So, ang title ng preaching ko sa dito is Marked by Pure Determination. Ibig sabihin, you have the mark, or you have the makikita sa'yo yung pure. Ibig sabihin, pure, steady. Yung determination mo, stable. Stable. And then, we have here two things that we can see in the life of Job. First is steadfastness means endurance. On chapter 2, dito natin makikita na yung kwento ni Job is talagang sinubok siya. Sabi dito, and Satan answered the Lord and said, skin for skin, ye all that a man hath will he give you his life. And verse 5, but put forth down hand now, touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. Anong ginawa ni Satan dito? Ang ginawa ni Satan dito is, binigyan si Job ng sakit. Yung sore. Ibig sabihin, parang mga bukol-bukol na sugat-sugat yung binigay sa kanya. From pit to his crown. Pag sinabing crown dito is hanggang ulo. Tsaka yung hanggang sa paa niya. Ibig sabihin buong katawan. And makikita din natin dito na situation ni Job is sa isang araw, namatay yung mga nawala yung mga kayamanan niya. Nawala din yung mga anak niya lahat. Kung sa isang normal na Kristyano, at kung sa akin din nangyari to, baka hindi ko na kayang maglingkod pa. Di ba? And dito natin makikita yung endurance si Job na sobrang tiwala sa kanya yung Panginoon. Na kahit yung Panginoon nagsasabi, kahit sige, kahit patayin mo yan, ay kahit bigyan mo yan ng malalang sakit, kahit subukin mo yan, wag mo lang siya patayin. Still, magtitiwala sa kanya. Tiwala ang Diyos sa kanya. So, si Job is the perfect example o perfect picture ng isang servant na nag-endure sa buong, despite of the situation. And we can see how Job handled the situation despite of all those bad things that happened in his life. And the extreme amount of difficulties and trials, through it all, he patiently endured by trusting God's sovereign hand. Ito yung hope natin, na kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, kahit ano pa man yung trials, kahit anong pa man pagsubok, at kahit ano pa man yung darating sa buhay natin na hindi pa natin alam, still we have peace and we have hope na kasama natin ang Diyos. Ito yung yung kalakasan natin bilang isang Kristiyano. But then again, ito din yung kahinaan natin. Kasi minsan sa buhay natin, nagtitiwala tayo sa Diyos. Oo, nandun tayo. Pero bilang isang Kristiyano, hindi tayo tulad ng mga unbeliever na kapag nasasaktan, na-express nila yung mga nararamdaman nila sa pamamagitan ng pag-iinom. Nalalabas nila yun. Totoo po yun. Nalalabas sa pamamagitan ng naglalakwatsa, mga kasayahan sa buhay, kalayawan. Doon nila na-express yung mga emotions nila. But then again, tayo mga Kristiyano, minsan, nasasarili natin. Kasi hindi na rin tayo tiwala dun sa mga kasama natin sa simbahan o wala ka na rin malapitan na iba. And then, sasabihin natin na, sa Diyos tayo nagtitiwala. And then, pero hindi palaging gano'n. Tama po. Minsan, nanghihina tayo sa pananampalataya. Kaya kailangan din natin, tama yung sabi ni Pastor Renato kanina na kailangan natin ng bawat isa na magpalakasan tayo. Kamustahin natin yung mga nawawala. Balik natin yung discipleship natin. And then, yung mga bata. Kasi yung mga bata, din ako minsan
yung mga lumalaki na, kapag nadadaan ako sa nila, Kuya Arthur, tinigilan mo na kami. Kaya hindi na kami nakapagsimba. Ayun yung, masakit yun para sa isang teacher. And I hope maranasan nyo din yung ganong feeling na parang nagiging trip ka nila. Pero totoo po yun na yung mga ano po natin is naghahanap. Kailangan lang natin ng pagpapatuloy sa kanila. And ano po ba? Yung integrity dito ni Job, pwede natin buksan kung may sa mga Bible natin on James 1. Hindi. James 1, di ba? James chapter 5. Basahin natin on verse 10 to 11. Hindi na po tayo. Babasahin ko na lang. James chapter, ayan. 10 to 11. Take, my brethren, the prophets who give spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and patience. Behold, we count them happy, which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. So, habang sinusulat ni James yung Epistle of James, is nasa time sila ng persecution. But again, sabi dito sa verse 11, we have heard the patience of Job. So, number 2 lang is steadfastness, o yung pagiging unmovable natin. It means you are holding on your integrity. Na kapag yung integrity natin, pinanghawakan natin yung katayuan natin bilang Kristiyano. And lalo as a Baptist. Kasi naniniwala tayo, Baptist tayo. Diba? Kailangan natin ipakilala yung Baptist as iba. Tama? Pero, kung i-hold natin yung integrity, like Job, despite of all situation na nararasan nila as family, as kahit nawala na yung suporta ng actually hindi naman nawala yung suporta ng asawa ni Job dito nung tinanong si Job sa verse 10, but he said unto her, thou speak, verse 9, then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Sabi ng asawa ni Job, curse God and die. Hindi ibig sabihin na nawala yung suporta ng asawa niya. Ibig sabihin lang na hindi katulad ng faith ni Job, yung faith na meron yung asawa niya. Yung faith na meron yung asawa niya is parang gusto niya na sumuko. Curse God and die. Nasabi niya hindi siya naniniwala sa Diyos, kundi dahil mahal niya yung asawa niya. Kung mahal mo yung isang tao at nakikita mo nahihirapan yung isang tao, siguro malalagay natin yung situation natin dun sa situation ng asawa niya. Na kapag nahihirapan yung mga mahal natin sa buhay, parang nawawala na rin tayo ng tiwala sa Panginoon. And hindi kinaya ng faith ng asawa niya yung faith na meron si Job. But then again, integrity, na pinanindigan ni Job yung pagiging upright, pagiging servant niya, despite na sinubuksan ni Satan. Si Satan dito is nagpapaalam pa sa Diyos And then inaalaw ni God na, sige, subukin mo yung tao na yan. Ganun din sa atin. Yung situation dito na papunta yung mga sons of God para magpapuri sa Diyos. Ganun din sa atin. Habang tayo lumalapit sa Diyos, still, minsan, inaalaw din ni God yung kaaway natin para subukin tayo. Kasama natin yung mga demonyo. Sabi nga dito sa verse 1, di ba? Saan yun? Titingnan niyo yung verse 1. Habang papunta yung mga sons of God, kasama nila si Satan. Tama? Saan na ba yung Job dito?
Job. Verse 1. Again, there was a day when the sons of God came present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself. Kasama niya, kasabay natin na lumalakad si Satan. Pero, para subukin tayo mga Kristyano. Habang tayo lumalapit sa Diyos, lalo tayo susubukan ni Satan. Kasi tayo yung target niya. Wala na siyang pakialam dun sa mga hindi naniniwala. Kasi hindi ko sila naniniwala. So, ayun lang. Pahawakan natin. Keep the integrity of being a servant of God. Kasi, nung pinaghawakan ni Job yung integrity niya, hanggang sa panahon nila James na pinapersecute sila, pinag-uusapan siya. Siya yung topic ng mga tao na ito yung paggayahan niya. Narinig niyo yung pangalan ni Job na patient. Narinig niyo yung pangalan ni Job na nag-i-endure. Ito yung gayahin natin. So bilang isang mga Kristyano, maganda lang na makapagbigay tayo ng isang image sa mga next generation na tayo yung pamantayan ng mga Kristyano. Although, ang pamantayan natin ay ang Panginoong Jesucristo. But, again, kaya nga yung page natin, Christ-like. Gayahin natin si Kristo. At yung mga tao tumitingin sa atin, gagayahin tayo. So, ayun lang po ang preaching for today. Itawag natin ang ating ano? Yun po,